Magandang umaga po sa ating lahat. Let's start our day with an attitude of gratitude. Sabi nga po sa Hebreo chapter 12 verse 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayani. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Kaya sama-sama po tayong muling magbulay ng salita ng Diyos sa sandaling ito, dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. Si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, na kasama na si Jesus ang kasama na. To God be the glory. Salamat po sa Diyos dahil sa bawat umagang Kanyang hatid, kasabay nito ang bagong pag-asa. Kaya bilang isang pamilya, patuloy po tayong magpupuri sa Diyos. Amen? Ang title po ng ating devotion sa umagang ito ay Foster the Hope and Faith Within Our Families. At ang teksto pong ating pagbabatayan ay matatagpuan sa aklat ng Deuteronomio, chapter 6, verses 6 to 7. At ganito po ang sinasabi, "These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Kumusta po ang ating mga pamilya? Masasabi po kaya natin sa ating pamilya ay napagyayaman ang pag-asa at pananampalataya? Napangangalagaan po ba ang mga ito? Paano po natin mapangangalagaan ang pag-asa at pananampalataya sa ating mga pamilya? Nabasa ko po sa isang module ng edukasyon sa pagpapakatao
Ang pamilya ang pinakamaliit na unit na bumubuo sa lipunan. Kung wala ito, hindi mabubuo ang lipunang ating ginagalawan. Ang pamilya ang siyang nagsisilbing pundasyon ng lipunan na kung saan ang bawat batang lumalaki dito ay natututunan ang dapat matututunan mula sa kanilang mga magulang at iba pang miyembro ng pamilya. Dito natututunan nila ang unang kaalaman, mga iba't ibang pagpapahalaga at pagmamahal na nanggagaling sa pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Ang salita ng Diyos ay malinaw po sa mga estratehiya kung paano pangangalagaan ang pag-asa at mapalalalim ang pananampalataya sa isang pamilya. Sa atin pong teksto, tinuro po ng Diyos sa bayang Israel sa pamamagitan po ni Moises kung paano maging mabuting witness sa kanilang mga sari-sariling anak sa loob ng kanilang pamilya. Nais po ng Diyos sa atin bilang mga magulang na tayo mismo ang magpakilala sa ating mga anak, sa ating Diyos na nagmamahal sa kanila higit kanino paman. This morning po, let's look at the 2 instructions that can help us develop a daily strategy to share God with our children. First, the Lord said, "These commandments that I give you today are to be on your hearts." Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Sabi po sa Psalm 119:11, "I have hidden your word in my heart that I might not sin against you." Ang pagsasapuso po ng salita ng Diyos ay nangangahulugang hindi ito iwawaglit kahit saglit at palagi natin itong pagbubulay-bulayan. Hayaan po nating ang salita ng Diyos ay mangusap po sa atin upang mamuhay tayo ng may karunungan, pag-asa at malalim na pananampalataya sa Diyos. Second strategy, impress them on your children. Ituro ito sa ating mga anak. How po? Paano po ba? Talk. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. And that means every day, all the time, every moment, mag-e-effort po talaga tayo. As parents, we need to look for moments to tell our kids about God. Maaring habang papasok sila sa school, bago matulog, pagkagising, sa ating hapagkainan, at marami pang iba, lalo na po habang maliliit pa sila or habang kaya pa po natin silang hubugin. Ikwento po natin kung paano tayo minahal ng Diyos at pinadarama kung gaano tayo kamahal. Turuan din po natin silang sabihin natin sa isa't isa na pinagpapasalamat natin ang buhay ng ating kapamilya. Sila ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nasasabi po ba natin yan sa kanila? Sana po. Huwag po tayong mapagod at mainip sapagkat darating ang araw na ang ating mga anak ay magkakaroon na ng sariling buhay at paninindigan. Sila man po ay bubuo na rin ng kanilang sariling pamilya. Mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, hindi lamang po ang atin pong binasa ay hindi lamang po strategy. Kung hindi, God has commanded us to share His commandments with our children, with our families. When we fail to share God with our children, we're breaking God's law po. Sapagkat ito po ay commandment. Sabi po sa James 4:17, "If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them." Alam po natin kung ano po ang tama. Cultivating hope in our families. Yun po yung ating layunin. Huwag po natin isiping estratehiya lamang, kung hindi, utos ng Diyos. Mga kasama ko pong magulang at leaders sa pananampalataya na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng pamilya, biological man o spiritual, hindi lamang din po talk ang gagawin natin. Mas malakas po ang tinig, ang ating walk. Kaya let's walk the talk po. Let us be consistent
persistent, and committed in cultivating hope and faith in our families. Ang Diyos po ang ating buhay na pag-asa na dapat nating laging bigkasin sa ating mga anak, na siyang dapat nating paglaanan ng kanilang buhay at pagkatiwalaan nito. Sa gayon, sila po ay pagtatagumpayin. Let's hide God's Word in our hearts, talk and walk it. Patuloy po nating idalangin sa Panginoon na tulungan tayong magplano sa araw-araw kung paano natin ituturo ang salita at pag-ibig ng Diyos sa ating pamilya. Sa sandali pong ito, mag-pause po tayo. Ano po ang plano ninyo? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala ninyong utos sa amin. Hindi lamang strategiya, Panginoon. Naiukit ang iyong mga salita sa aming mga puso. Ikintal sa aming isipan. Kung hindi, ito po ay utos ninyo na dapat naming bigyang katuparan. Tulungan niyo po kami sa aming pagtuturo na huwag tumaliwas ang aming pagtuturo sa aming mga ginagawa bilang mga nakatatanda, bilang mga pinagkatiwalaan ninyo ng mga pamilya. Pamilya sa iglesia, pamilyang biyolohikal, at mga pamilya ng mga kaibigan. Kasangkapanin niyo po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Kung minsan sa loob ng pamilya doon namamatay ang pag-asa, doon nasusugatan ng malalim ang mga puso. Subalit may mabuting Diyos kami na handang humilom at gumamot ng mga sugat. Bumuo ng mga nasirang tahanan. Tulungan niyo po ang lahat ng pamilya na ikaw ang maging pundasyon. Ikaw ang maging leader. Hindi po kami mga perpektong magulang, Panginoon. Marami kaming kahinaan, kung kaya't patuloy ninyo rin kaming tulungan sa aming kahinaan. Samahan niyo po kami sa pagtataguyod ng aming mga pamilya. Buhay ang aming pag-asa. Lord, sa sandaling ito nilalapit ko po yung mga kapatid ko po na kasama naming nagdi-devotion ngayon online. Saan man po sila, ano man ang kanilang ginagawa, pagpalain niyo po sila. Ang mga may sakit, Panginoon, ay ibangon ninyo. Ang mga nawawalan ng pag-asa. Ang bawat tahanan, selyuhan ninyo ng iyong banal na dugo upang hindi wasakin ito ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Gayon din ang pamilya sa iglesia. Buklurin niyo kami ng pagmamahalan. Maging buhay ang iyong salita. Lord, nadalangin namin ang mga may kaarawan sa sandaling ito. I-bless niyo po. Maging ang mga nagdiriwang ng anniversary ng wedding, Panginoon. Bless niyo po ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, happy birthday po sa lahat ng may birthday today at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devotion o kaya naman po itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay natin masaya at puno ng pag-asa. Sa Thursday po ulit, God bless po!